Sa dami ng mga aksidang ginawa ni Jose Rizal, isa sa kanyang mga nobela ang naglayon at nangahas buksan ang mga mata at diwa ng taong bayan mula sa kalupitan ng mga Kastila at nangapag-abuso ng puno, ang El Filibusterismo. Ngunit, ano nga ba ang El Filibusterismo? Ano nga ba ang gustong ipagawa ni Rizal sa nobelang ito? Taong 1890, buwan ng Hunyo, nang maisip ni Rizal na isulat ang karugtong ng nauna niyang nobela na No Limitangere. Nasobraso siya ng panahong ito nang maisipan niya na ang pangalawang nobela ay dapat mayroong maganda at masayang pagtatapos. Ngunit ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay nagdulot sa kanya ng iba't ibang suliranin sapagkat siya ay tinuring na filibustero. Marami sa kanya mga kamag-anak ang nasawi at ang pamilya niya ay pinahirapan. Kaya naman sa halip na tungkol sa masayang pangyayari ang pangalawang nobela, ito ay binasa ni Rizal sa kanyang karanasan at siyang inialay sa tatlong paring martir na sina Padre Gomez, Burgos at Zamora. Sa kabila ng lahat ng ito, ay nagawang mailathala ang El Filibusterismo sa isang imprenta sa Ghent, Belgium, noong 18 na Setyembre 1891, nang matapos ito ni Rizal noong Agosto ng nasabi ring taon. Hindi man halata ng karamihan, tila malalalim na pagsusulit ang nasa loob ng El Filibusterismo. Ito ay sumasalamin sa mapanirang puri, mababaho at maduduming pag-iisip, layunin at ugali ng sambayanan. Pagmasdan ng isang simpleng manuna, mapapansin na hati ang mga inahimano sa mga nanunukha ang mga nangaapi at sa mga tinutukha ang mga inaapi. Sa lipunan ng Pilipinas noon, makikita nga itong ika-nga pecking order na kung saan nahati mga mamaya sa mga mayayaman at makapagyarihan ng mga Kastila at sa mga mahihirap at mababang uri ng mga Indio. Sa kauna-unahan pa lang na El Fili ay mapapansin na ang pagkakahati ng lipunan. Ipinakita ito ni Rizal sa pamamagitan ng paghahambing na ating lipunan sa Bapor Tabo na may ibabaw at ilalim ng gobyerno. Sa lipunan natin ngayon, hindi rin may iwasan magkaroon ng linya sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Pero hindi na nga lang ito linya sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, kundi na rin sa pagitan ng mga lalaki at babae, mga edukado at hindi, at mga makapangyarihan at hindi. Maaari nila namang sabihin na ang mga social classes na ito ay dahil sa likas na ugali nating mga tao na uri-uriin ang mga bagay-bagay. Maging negatibo lamang ang epekto nito kung ang isang grupo ng mga tao ay mas maraming pakinabang sa isang tao. Hindi natin kayang maiwasan ng mga pagkakahiwa-hiwalay sapagkat ito ay dahilan lamang ng pagkakaiba ng bawat individual sa ating ginagawang mundo. May mga bagay sa ating kapaligiran na hindi natin napapansin o kaya naman hindi natin pinapansin. Nabubulag tayo, di kaya nagbubulag-bulagan. Marahil dahil hindi tayo naapektuhan ng mga pangyayaring ito, kaya natin ay pagsasawalang bahala. Ngunit na hindi natin alam, unti-unti na tayong nalalasan ng mga kaganapang ito. Aminin man natin o hindi, marami tayong mga bagay na nais natin makuha. Minsan nga gusto natin kunin yung sa iba, ayaw nating magpatalo, ayaw nating may nakakalamang sa atin. Sa mga piyesta nga noon, gumagastos na malalaki ang mga tao kahit hindi kailangan. Naiinggit tayo at nagkakaroon ng matinding pagnanasa ukol sa mga bagay-bagay. At dito, nag-uugat ang ating kasakiman. Kasakiman na nagtutulak sa atin upang maging utak talangka. Na sa halip na tulungan natin ang ating kapwa, hinihila pa natin ito pa ibaba. Kasakiman na naglalayong unahin ang ating pansariling kapakanan kaysa sa iba, tayaan nating magdusa ang kapwa. Isang halimbawa lang nito ay ang korupsyon. Kung saan ang mga taong nasa pwesto at may otoridad, mga dapat na nagpapabuti at nagpapaunlad ng bayan, ay siya pang nagiging pasimuno ng katiwalian sa pamahalaan. Nagagawa nilang nakawan ng mga tao, lokohin at pagsamantalahin mga gawain ng isang taksil sa bayan.
dahil sa labis na pagmamahal sa pera at luho. Nandyan na talaga yun. Parang kahit anong gawin, hindi na siya mawawala. Parang part na talaga siya. Parang kahit sabihin mo na every palitan mo yung system, ganun. Parang nandun pa rin kasi as a person, may personal desire ka. Kaya para sa akin, kung hanggat hindi nawawala yung personal desire mo about sa money, ganyan, interest mo, palagi may corruption. Corruption. Marami nagsasabi na sakit na ng bansa ng Pilipinas, most especially yung tinatawag natin corruption, in which nakikita natin from sa kaliit-liitang unit ng government hanggang sa kataas-taasang unit ng government, which is the Malacanang, ay maraming issues and controversies pagdating sa usapin ng corruption. Para sa akin, lalo na't bilang isang estudyante ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños, ay isa tayo sa dapat na nagiging vigilant sa mga pangyayari sa loob ng gobyerno, kasi yung mga buwis na binabayad ng mamamayan ay dapat napupunta sa tamang patunguhan nito, especially sa basic social services na dapat pinagtutuunan ng pansin, katulad ng edukasyon, ng kalusugan, at ng marami pang mga bagay na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Ang pagtataksil ay isang hindi karayaang gawain. Dahil lang dito, pinaglalaroan ng tao isa't isa. Tulad noon, ang mga pare ay naglilihim ng mga masasamang balak na nagpapahamak sa mga inosenteng buhay. Ngayon, sa eskwelahan, sa opisina, at kung saan mang kanto, ay nagsisiraan ng mga tao at nagkakalat ng mga chismis na hindi totoo. Tsaka sa gobyerno, ang iilang mga opisyal ay sumisira ng pangako, nagnanakaw ng pera ng bayan, at kung ano-ano pa. Iisa naman dulot ng pagtataksil kasamaan. Naniniwala pa rin ang karamihan sa atin sa mga pamahiin at sa mga bagay na wala naman talagang karampatang basehan. Kadalasan pa'y takot ang ating pinaiiral, kaya natin paniniwalaan ang mga ganung bagay. Hindi natin nagagawang kumilos sa sang-ayon sa ating mga kalooban dahil nanganggap ba tayo may kung anong mangyayaring hindi maganda. Ganito tayo kadaling namanipula noon. Ganito rin pa ngayon na dahil sa ating kamangmangan, maaari tayo mapahamak muli. Magpapadala ba tayo sa takot o lalaban tayo? Agad lang sa kalayaan at karapatan ng isang individual ay nagdudulot ng matinding takot, galit at halong-halong emosyon sa biktima. Kadalasan itong ginagawa ng mga taong uhaw sa respeto, papuri, kontrol at kapangyarihan. Ngunit tama ba ito? Maisip natin na kung minsan ito'y tama sapagkat ito ay isang uri ng pwedeng disiplina kung saan matututo ang isang nilalang na maging mas tame. Ngunit ang ganitong klase ng pagdidisiplina na sa halip ay makatulong ay pwede magpasiklab ng mga damdamin at magnais ng revolusyon. Ano ba? Siyempre, lalaban para makuha yung kalayaan. Siyempre kasi nasa rate natin yung ayaw magpa-kulong, di ba? So, siyempre, lalaban tayo para Siyempre po, gagawa po ako ng kilos. Kasi po, di ba, democratic country tayo. So, dapat lahat tayo may kalayaan sa freedom of speech, actions. Kaya po, dapat po, walang maghadlang sa atin. Ang mga tao ay mapagiging. Karaniwan, hindi tayo napayag na parampasin na isang masamang bagay na nagawa sa atin. May mahirap nga para sa atin ang minsan magiging ng tao. Tatapwat, tama lang naman, ay paglaban natin ang ating mga karapatan. Dapat bang hayaan natin ito dumating sa punto, inuulit na lang natin ang nasunod ng tulong.
Ang paghihiganti ay isang siklo. Dahil hindi nakukontento ang mga tao. At dahil lahat tayo ay likas na hapon. Ang paghihiganti kasi is one of greatest human emotions. I'm a human and family development major, and I'll tell you na it doesn't answer the problem. Ang paghihiganti ay it's a burden. Kapag empowered ka to do things dahil gusto mong maghiganti lang, pag na-accomplish mo na siya, it will never be enough. So they always team, kung mapapansin nyo sa mga movies, sa mga films, maghihiganti ako, pero pag nakuha ko na, napatay ko na yung kalaban ko, nakuha ko to, bakit parang hindi ako kompleto? Yun. Kasi lugi ka pag ikaw yung naiinis, ikaw yung driven by paghihiganti. Kasi yung tao na gusto mong paghigantihan, wala na sa kanya yun. Limot ka na niya, wala siya, pero ikaw, ang bigit-bigit ng dala mo. Yun. So, in general, I disagree or hindi ako sang-ayon sa paghiganti. Lahat tayo ay may kayabangan. Subalit, pagdating sa ating bansa, di man lamang natin ito magawang may pagmalaki. Ang pinaka-kontrobersyal na isyu sa lahat ay ang pagiging makabanyagan nating mga Pilipino. Sa pagkakasakop sa atin ng iba't ibang bansa, malaki naging impluwensya nila sa ating kaugalian, kultura, at wika. Tulad na lamang ng manyana habit. Ang pagiging tamad ay hindi natural sa ating mga Pilipino. Ito lamang ay isang pamana ng mga Espanyol na kalaunay naging kaugalian nila. Maski ang ating mga kaugalian ay nawala, nabago. Magkagayon nga, pati ang pagiging makabayan natin ay nawala na rin. Mas tinatangkilik natin ang produkto ng mga banyaga dahil tingin natin ito ay mahuhusay at may mataas na kalidad. Pero di ba nakikinita ng taong bayan na ang atin ay higit nakakahanga dahil tayong may gawa, dahil tayong naglika? Ibig sabihin ba nito ay tinatanggap na natin na tayo ay may mas mababang posisyon kaysa sa ibang bansa? Hindi! Hindi ito dapat. Walang bansa, nasyon, o anumang lahi ang makakahigit pa dahil tayo ay kakaiba at may sari-sariling taglay na ganda. Ngunit, hanggat hindi natatanggal ang ating kolonyal na mentalidad, hindi kailanman tayo uunlad at ni kailanman ay di tayo magiging isa. Ang nasabing aralin ng El Filibusterismo ay isang mensahe para sa ating lahat. Maging anuman ang iyong lahi, ang iyong katayuan sa buhay, at maging ang iyong sexualidad. Ito ay nagsisilbing magandang ehemplo at modelo para sa isang bayan na nangangailangan ng pagbabago tulad ng ating bansa. Hawak na natin ngayon ang desisyon. Tayo ba ay kikilos para sa pagbabagong ito? Palubog na ang araw. Anong gagawin? Ako po si Allen Yunari at ito ang lipunan sa mata ng Filibusterismo.